Mahilig makinig ng mga kwento si Bukton mula sa kanyang lolo Carlo noong nabubuhay pa ito. Ang mga kwento ng yumaong matanda ay patungkol sa mga anting-anting, mutya at bertud na wala pa namang nakapagpatunay kung totoo nga ba ang mga ito o pawang mga kwento lamang. Dahil sa pagiging ambisyoso ng binatang si Bukton na magkaroon ng kakayahang maging tagapagligtas sa kanilang lugar, ay naiisip niya lagi ang mga kwento ng kanyang lolo patungkol sa mga agimat na nagbibigay ng karagdagang lakas, iba yung talas ng mga mata at liksi sa paggalaw. Ay, grabe naman kasing hirap kung paano makukuha ng bertud o anting-anting na yan eh. Kailangan pa talaga 10 oras ng gabi. Kung bertud ng puno ng aratilis at sa pinakapusod pa ng gubat matatagpuan. O di kaya tanghaling tapat nga pero umaambon naman kapag buhok naman ng tikbalang ang gustong makuha. Buwis buhay nga talagang pagkakaroon ng ganitong klase ng kapangyarihan. Nakakawalang pag-asa naman oh. Padabog ang ikinikilos ni Bukton habang nagsasaing ng kanin. Mas lalo pa itong naburyong dahil sa medyo mausok ang kanilang kalang di kahoy. Buwisit, dumagdag pa itong sinaing na ito. Tuyo naman ang mga ginamit kong kahoy pero bakit? Ay lintik na. Kaya pala, butas pala ang kalderong ito. Isang binata na kanyang kaedaran ang nakakita sa kanya at bigla siyang pinagtawanan. Siya ay si Bugan, kababata at kasama ni Bukton sa bahay simula noong naulila silang pareho. Mas patanda yata kasi ang kaldero natin kaya sa atin Bukton eh. Tignan mo nga, napakanipis na dahil sa kakakuskus at kakahukas eh. Ay naku talaga, sa wala nga tayong pambili ng bago eh. Buti sana kung may sapat tayong pera. Kaso, kulang na kulang pa ang kinikita natin sa pangangalakal eh, para pambilis ng pagkain. Kung mayroon lang sana akong bertud o agimat. Ay naku, hayang ka na naman sa bertud, anting-anting at agimat mo eh. Kwentong barbero lang mga yan, Bukton. Kaya wag kang magpapaniwala. Di ko nga pinapansin ng chismis dyan sa labas eh, na may aswang raw na gumagala kapag gagabi. Ha? Ano ka mong Bugan? Aswang? Oo pre, saka ito may nabiktima raw ito na isang batang babae at ang bangkay natagpuan sa loob mismo nitong kwarto. Wakwak ang tiyan at nawawala ang mga lamang loob. Halos natuyon din daw ng dugo eh. Napalunok ng laway si Bukton sa narinig, lalo na nang sumagi sa kanyang isipan ang kwento sa kanya ng namayapang lolo tungkol sa mga aswang. Ayon kay lolo, ang mga aswang daw ay may nakakatakot na itsura. May halintulad sa mga leon o tigre ang talas ng kanilang mga ngipin. Parang sa paniki namang katalim ang kanilang mga paningin. At parang sasakyan din sila kabilis kumilos. Mapanganib daw talaga ang mga ganitong uri ng nilalang dahil kaya nilang kumitil at pumatay ng mga inosenteng tao para lamang maitawid nila ang kanilang gutom. Mas lalong lumakas ang tawa ni Bugan. Napapasapo pa ito sa kanyang tiyan kaya napabusangot si Bukton. Masyado ka nang nadadala sa mga naikwento siya ng lolo mo. Kaya lahat na lang pinapaniwalaan mo, Bukton eh. Paano mo ipapaliwanag ang nangyari sa batang babae? Sa kwento lang naman ng mga marites dyan sa labas ko narinig yan eh. Malay mo hindi totoo at gawa-gawa lamang nila para may mapag-usapan. Alam mo naman ang mga chismoso dito, hindi ba? Magaling gumawa ng kwento. Ang mabuti pa'y bilisan mo na pagluluto dyan na makalabas na tayo. Tiyak na maraming makakalakal ngayon sa mga basura, lalo na sa kabilang kanto dahil may pista. Hindi na lamang sumagot si Bukton at piniling talikuran ang kaibigang hindi matigil sa pagtawa. Nalata naman ni Bugan na naasar na ang kababata kaya nagpush siya muna itong lumabas at baka makutusan pa siya nito. Sa mga sumunod na araw ay normal pa rin naman ang naging takbo ng buhay ng dalawang binata.
Basta may pang-araw-araw silang nakikitang pera na sapat na pangtustos sa kanilang pagkain, ay masaya na sila. Pero lingid sa kanilang kaalaman na may darating na hindi nila inaasahang magpapabago sa sistema ng kanilang buhay. Isang gabi, habang pauwi ang dalawa sa kanilang bahay, ay may isang nilalang na hindi maisalarawan ang wangis ng muka dahil sa ito ay nakakatakot at nanggaling yon sa nakabukas na bintana ng isang bahay. Nagtago muna sila sapagkat tiyak na kapahamakan ang kanilang sasapitin kapag nakita sila ng nilalang na yon, at nang makalayo ay saka pa lamang nila pinuntahan ang bintana para silipin ang loob ng bahay. Nanlaki ang mga mata, sabay bumaligtad ang sikmura ni Bukton at Bugan sa nakita. Isang matandang lalaki ang nakahandusay sa lupa. Nagkalat sa tabi nito ang gutay-gutay na lamang loob at ang bituka ay hindi pa masyadong nakalabas sa wakwak nitong tiyan. Dagdagan pa nang nabasa ng sariwang dugo ang sahig ng bahay. Tulong! Mga kapitbahay, tulungan niyo kami! May aswang! Biniktima niya si Mang Tasyo! Patay na si Mang Tasyo! Pinatay siya ng aswang! Hindi na alam ni Bugan ang mga sinasabi niya ng mga sandaling yun dahil sa labis na takot at pagkataranta. Agad namang nagsilabasan ang mga residenteng nabulabog ang masarap na pagkakahimlay dahil sa ingay ng binata. Mga kapitbahay! Totoong bali-balita! May aswang na gumagala tuwing gabi para mambiktima sa atin. Kami mismo ni Bugan ang nakakita sa itsura ng aswang na pumatay at kumatay kay Mang Tasyo. Nakakatakot ang kanyang itsura. Nanlilisik ang kanyang mapupulang mata at may matatalas na mga pangil. Itim ang balahibong bumabalot sa buong muka at katawan nito na nagpapadagdag na nakakakilabot itong itsura. Maniwala kayo sa hindi, pero totoong sinasabi namin ni Bugan, mga kasama. Silipin ninyo sa bintana ng bahay ang bangkay ni Mang Tasyo at kayo na mismo ang humusga. Kaagad ngang nagsipagsilip ang mga residenteng nakiusyoso. Karamihan sa kanila ay talaga namang bumaligtad din ang mga sikmura dahil sa kalunos-lunos nilang nakita. Masahol pa kasi sa isang mabangis na hayop ang gumawa ng ganong krimen sa matanda. Kinabukasan ay kaagad na kinuha ng mga otoridad ang bangkay ni Mang Tasyo. Idiniklarang sarado na ang kaso dahil sinigurado ng mga ito na isang mabangis na halimaw ang may kagagawan ng krimen. Sa pangunguna ni Sargento Dilmas, sa kanilang pag-iimbestiga ay isang klase ng ligaw na leon o tigre ang lumapa sa matanda, kaya ganoon na lamang karumal-dumal ang sinapit nito. Hala! Maniwala kayo sa amin, Sargento Dilmas. Kitang-kita namin ni Bukton ng dalawa naming mga mata ang isang mabalahibong nilalang na may nakakatakot na itsura. Ang lumabas mula sa nakabukas na bintana ng bahay ni Mang Tasyo bago namin natagpuan ang kanyang bangkay. Tama po yun, Sargento. Hindi isang hayop ang pumaslang kay Mang Tasyo kung hindi isang aswang. Dahil sa huling sinabi ni Bukton ay nagtawanan ang mga kapulisan. Pati ang ibang mga residente ay nakitawa rin. Pero may mga mangilan-ngilan ding naniniwala sa sinabi ng dalawang binata. Hindi lang ipinapahalata ng mga ito dahil ayaw din nilang makantsawan. O siya, sige. Ipagpalagay na nga nating isang aswang ang pumatay sa biktima. Saan naman ito nagpunta? Wala namang kagubatan dito na pwede niyang pagtaguan. Isa pa'y hindi totoo ang mga aswang, mga bata. Ginawa lamang ang kwento sa kanila para panakot sa mga batang hindi sumusunod sa mga magulang nang hindi na gumala ang mga ito sa gabi. Kung ayaw ninyong maniwala sa amin, Sargento Dilmas, ay wala na kami magagawa. Basta sinabi namin sa inyo ang aming mga nalalaman at nakita. At kapag may nabiktima ulit ng aswang na yon sa isa sa mga residente rito, ay kayo na ang bahalang humusga. At saka, Sargento, sabi niyo walang gubat dito sa lugar namin, tama?
Pero bakit ang hinala niyo pumatay kay Mang Tasyo ay isang mabangis na ligaw na hayop tulad ng tigre o leon? Una, wala tayong leon dito sa Pilipinas. Saan sila titira? Sargento, sana may maisagot ka rin sa aking katanungan. Pero walang narinig na sagot si Bugan. Kaya naman inakbayan na lamang niya si Bukton para bumalik sa pangangalakal. Naiwan naman ng mga kapulisan na may naiwang malaking katanungan sa kanilang mga isipan dahil sa tanong ngayon sa kanila ng binatang si Bugan. Bukton, sa tingin mo, mapapaniwala pa kayo natin ng mga pulis na aswang talaga pumatay kay Mang Tasyo? Hindi ko sigurado. Pero dahil sa iniwan mong katanungan, ay tiyak na magdadalawang isip na sila ngayon. Siya nga pala, akala ko ba'y hindi ka naniniwala sa mga aswang ha? Mismong mga mata ko na nakakita, hindi pa rin ba ako maniniwala? Naniniwala ka na sa mga kwento ng lolo ko? Medyo? Sasamahan mo na ako maghanap ng bertud o mutya? Ang mabuti pa mga lakal na lamang tayo. Mas madaling hanapin ang kalakal kaysa sinasabi mong bertud o mutya, no? Kakamot-kamot sa ulo na lamang na bumalik sa pagkalkal si Bukton dahil ang buong akala niya'y kumbinsido na talaga ang kanyang kaibigan. Lumipas pa ang mga araw hanggang sa sunod-sunod na ang napapabalitang nabibiktima na karumal-dumal sa paraang pagpaslang. Pare-parehong gutay-gutay ang mga kasuotan at luray-luray ang mga lamang loob ng mga biktima. Si Sargento Delmas ay unti-unti nang naniniwala sa dating sinabi sa kanila ng dalawang binatang si Bukton at si Bugan. Kaya napagpasyahan nitong magsulo sa lakad at puntahan ng mga ito. Madali naman niyang natunto ng dalawa sa isang junk shop na nagbebenta ng kanilang nakalakal. Bukton, Bugan, magandang araw sa inyo. Mabuti naman at mabilis ko kayong nahanap. Pwede ko ba kayong makausap? Magandang araw naman po, Sargento. Ano pong atin na tila ba napakahalaga ng sadya ninyo? Kung maaari sa loob na lamang ng kotse natin pag-usapan ng lahat. Masyado kasing confidential kaya ako lang ang lumakang mag-isa. Nagkatinginan sina Bukton at Bugan dahil wala silang maisip na importanteng sasadyain sa kanila ng sarhento. Kaya naman sabay na lamang silang tumango saka pinaunlakan ang imbitasyon sa kanila ng pulis na pumasok sa kotse nito. Pinaandar muna ni Sargento Delmas ang makina saka niya inumpisang buksan ang kanilang pag-uusapan. Di na ako magpapaligoy-ligoy pa mga binata. Itatanong ko lang sana sa inyo kung totoo bang nakita nyo talaga ang itsura ng aswang na pumatay kay Mang Tasyo. Muling nagkatinginan ng magkaibigan. Sa salamin ay tinignan nila ang mga mata na Sargento Delmas. Wala naman silang nababanaag na nagbibiro ang lalaking pulis, kaya seryoso na din nila itong sinagot. Totoo po ang sinabi namin, Sargento. Sa katunayan tandang-tanda po namin ang itsura ng aswang na yun. Mabalahibo ng itim, may nanilisik na mga mata at ang mga ngipin ay kasing talas ng isang lagari. Hindi lang po yun, sir. Mabilis din siyang kumilos, maski na pagapang. Mahirap sundan ng mga mata, kaya hindi na namin alam kung saan siya nagsuot dahil bigla na lamang itong nawala sa kadiliman ng gabi. Nang makaalis, ay saka pa lang kami lumampas ng aming pinagtaguan ni Bukton. At pagtungaw namin ng bintana sa bahay ni Mang Tasyo, ay doon na namin nadiskubre ang karimari-marim niyang sinapit. Seryoso at tahimik na nakikinig lamang ang pulis sa dalawa. Base sa kanyang karanasan sa pagpapaamin sa mga sospek ng mga kasong hawak, ay alam niyang hindi gumagawa ng kwento sina Bukton at Bugan. Napakadetalyado at tugmang-tugma kasi ang sinasabi ng mga ito, kaya kumbinsido si Sargento Delmas na nagsasabi sila ng totoo. Kung ganoon kailangan din yung mag-ingat. Tiyak na kapag nakarating sa aswang na tinutukoy nyo na may alam kayo sa mga nangyaring krimen dito, ay paniguradong bubueltahan niya kayo para patahimikin. Kung maaari,
Huwag na muna kayo maglalabas ng gabi para na rin sa inyong kaligtasan. Naku, mukhang mahirap po yan, sir. Paano pong hanap buhay namin? Kung hindi kami kakayod tiyak mamamatay kaming dalawang dilat ang mga mata dahil sa gutom. Tama si Bukton, Sargento. Sa pangangalakal lamang kami nakakadiskarte ng aming pangkain. Kaya mahirap po yatang sundin ang pinag-uutos ninyo. Oo, takot kami sa aswang pero takot din kaming walang pambili ng makain. Kaya wala po kaming pamimilian kung hindi ang sumugal. Walang nagawa si Sargento Dilmas kung hindi ang dugutin mula sa bulsa ang kanyang pitaka, saka kumuha ng pera at ibinigay sa dalawa. Oh, eto, kunin ninyo. Kasya na siguro yan na 1 linggo ha. Basta sundin nyo lang ang billing ko sa inyo. Huwag na huwag kayong magpapagabi sa daan dahil tiyak na hindi kayo sasanduhin ng aswang na yon kung sakaling matsyempohan niya kayo. Naku sir, mahirap po yatang... Ay, sir, salamat po dito sa pera ha. Makakaasa po kayo na susundin namin ang lahat ng utos ninyo. Para rin po sa amin ito Kaya huwag po kayo mag-alala. Mabuti naman kung ganon. Siya nga pala, saan dito ang bahay ninyo at ihatid ko na kayo? Diretso lang po sir. Sa kaliwang kanto, sa dulo. Yung nag-iisang barong-barong na makikita nyo na walang katabi ni isang bahay, ay doon po kami nakatira. Pagdating nila doon, ay nangunot ang noo ni Sargento Dilmas dahil ang tirahan ng 2 binata ay pinagtagpi-tagping mga sira at kinakalawang na mga yero at ang iba ay mga lumang sako ang dingding. Tadtad din ng butas ang bubong nito. Yan ba yung bahay ninyong 2? Opo, Sarge. Ganito kahirap ang buhay namin sapagkat wala kaming nakagisnang mga magulang ni Bugan Ako, may lolo ko nagpalaki sa akin. Pero si Bugan, wala siyang matandaan. Basta, nagkaisip na lang po ako na kapwa ko batang lansangan ng nakagisnang kong pamilya. At si Bukton naman, nung nakilala ko siya doon na nag-umpisa ang pagiging matalik namin magkaibigan. At nung mamatay ang lolo niya, dito na niya ako pinatira. Pero, maski ganito kami kahirap hindi namin naisip ang gumawa ng masama gaya ng pagnanakaw o paggamit ng illegal na droga. Parehas po kami kung lumaban, Sarge. Mabuti naman. Hanga ako sa inyong 2. Ganyan dapat ang prinsipyo ng mga kabataan O siya, kung sa tingin nyo iligtas naman kayo rin sa bahay ninyo, pwede na kayong bumaba. Kung may kailangan kayo o problema, huwag kayong magdalawang isip na puntahan ako sa presinto. At huwag na huwag kayong mahihiya. Nagkakaintindihan ba tayo, Bukton? Bugan! Sabay na sumagot ng magalang ang 2 binata. Pagkababa ng sasakyan ay sumaludo pa ang mga ito sa sarhento bago sila tuluyang iniwan. Nang makapasok sila ng kanilang barong-barong ay kaagad na binilang ni Bugan ang perang iniabot sa kanila ng lalaking pulis. Napailing naman si Bukton saka nagtanong, Anong ginawa mo? Ha? Anong ginawang pinagsasabi mo? Bakit mo tinanggap yung pera kay Sargento? Bukton naman. Sa panahon ngayon, mahirap lang tanggihan ng grasya. Di naman galing sa masama Kusa namang ibinigay at para din naman ito sa kapakanan nating 2 Yan ba talaga ang rason? O mas mahigit pa? Basta. Isipin mo na gusto mong isipin, pre. Basta ang alam ko, ginawa ko lang ang alam ko nararapat. Isa pa, dahil na rin ito sa... Sa ano, Bugan? Bakit hindi mo masabi? Huminga muna ng malalim si Bugan bago muling sumagot. Dahil na rin ito sa sinasabi mong paghahanap sa bertud o mutya na kinuwento siya ng lolo mo. Nanlaki ang mga mata ni Bukton sa narinig mula sa kaibigan sapagkat ang pagkakaalam niya ay hindi naniniwala si Bugan sa mga anting-anting. Totoo bang sinasabi mo, Bugan? Akala ko ba? Sus, huwag ka na nga magduda dyan, Bukton. Sa aswang nga naniniwala na ako Sa mga bertud at mutya pa kaya. May mga aswang na mas kapanipaniwala pero nakita na mismo ng aking mga mata. Kaya hindi rin malabong may mga mutya o maski agimat pa yan. Pero kung wala bumili na lamang tayo sa mga artistang kilala ko. Kay Ramon Revilla Sr. Sigurado ako meron siyang ganun.
Ang pagiging seryoso ni Bukton ay napalitan ng bahagyang pagkainis dahil sa inasal na naman ng kaibigan. Umiral na naman kasi ang kapilyuhan nito at pagkapilosopo. Puro ka talaga kalokohan eh. Tara na nga. Baka mapanis pa yung tira nating noodles at itlog kanina. Natatawa na lamang si Bugan na sumunod sa binata habang ibinabalik sa bulsa ang perang ibinigay sa kanila ni Sargento Delmas. Sa kabila nun ay lihim na natuwa si Bukton. Unti-unti na kasing nagkakapareho sila ng hangarin ni Bugan sa pagnanais na makakuha ng bertud upang malabanan nila ang mga aswang na nagiging salot na sa kanilang dating tahimik na lugar. Ang perang ibinigay sa kanila ni Sargento Delmas ay balak nilang gamitin sa pagbabiyahe at puntahan ang lugar kung saan sinabi ng kanyang lolo na may maraming mutya o bertud sa isang probinsya sa Bulacan na tinatawag na Kalumpit. Sigurado ka na ba talaga dito, Bugan? Totoo bang kumbinsido ka na sa mga kwento ng lolo ko? Abay, hindi pa rin ako makapaniwala hanggang ngayon eh. Maniwala ka na, Bukton. Di naman siguro kalabisan kung susubukan kong maniwala, hindi ba? Kung may makuha man tayo wala, ang importante, sinubukan natin. Di yung tutungangan na lamang tayo at maghihintay ng milagro na magsawa ang mga aswang sa karne at dugo natin mga tao. Bago pa mangyari yun eh, ubos na tayong lahat dito. Aba, pinapahanga mo talaga ako ngayon na, Bukton. Marunong ka na magseryoso at magbitaw ng mga makulhugang salita. Binabati kita dahil nag-iisip ka na rin sa wakas. Kita mo tong bokong na to. Pinuri pero sa huli binagsak din. Hoy, may isip din ako simula nung matuli ako, no? Hindi, biro lang. O siya, matulog na tayo. Bukas ay umpisa na natin ang balak natin pagpunta sa Kalumpit, Bulacan. Medyo malayo-layo rin ang lugar na yun 5 hanggang 7 oras mula rito sakay ng bus. Hindi na umimik pa si Bugan dahil pagkatalikod dito sa kaibigan ay kaagad na itong naghilik. Hindi na din bago ang ganun kay Bukton dahil simula nang tumuloy ang kaibigan sa kanyang namanang barong-barong ay napag-aralan na niya ang ugali nito kaya napapangisi na lamang siyang ipinikit ang mga mata. Pagputok ng araw ay nakahanda na ang dalawa sa mga dadalhing gamit. Kaunti lang ang kanilang dinala at ang importante lamang ang mga yon para hindi sila mahirapan sa paglalakbay. Aba, talagang hinasa mo ng husto yung itak na naman mo pa sa lolo mo Siyempre naman no, hindi natin alam kung anong mga elemento o nilalang ang naghihintay sa atin sa lugar na yon. Kaya kailangan maging handa. Ikaw ba? Anong dala mong armas para kahit papaano hindi mo tayong kawawa? Eto, kutsilyo. Pero hindi basta-basta. Napulot ko ito sa basurahan. May konting sira ang hawakan, pero sa talas okay pa naman. May konting kalawang, tapos may tetanus. Pwede na yan kaysa wala. O siya, tara na. Game ka na ba? Game na! Hindi naman sila nahirapang maghintay ng masasakyan. 6 na oras din ang kanilang biniyahe. Mula alas 6 ng umaga, ay alas 12 na sila nakarating sa terminal ng bus sa Bulacan. Sasakay na lamang sila ng tricycle papasok sa baryo kung saan nila gustong magpunta. Pagdating nila sa baryo yon, ay nagtaka sila dahil wala namang katao-tao roon pero may mga kabahayan. Bago sila magbayad sa mamang driver, ay tinanong muna nila ito. Pero ang tanging sagot lamang ng lalaking driver ay wag na wag silang magpapaabot ng dilim sa lugar na yon kung gusto pa nilang makauwi ng ligtas. Manong, pwede po bang pakilinaw ng mabuti? Bakit at ano ang mayroon sa lugar na ito? At ganoon na lamang ang takot nyong magawi dito kapag sumapit na ang gabi? Ang muling isinagot ng driver ay hanggang alas 5 ng hapon lamang ang huling oras na may mapapadaang tricycle sa lugar na yon. Kaya bago pa mahuli ang lahat, ay sundin na lamang ng dalawa ang kanyang payo kung ayaw nilang mabiktima ng tinatawag nilang mga tiktik. Wala nang nagawa pa sina Bukton at Bugan kung hindi magbayad ng pamasahe. Pagkakuha ay malumanay namang nilisan ng driver ang lugar. Sa katunayan ay may mga iba ding mga tricycle ang mapapadaan ton, pero kapansin-pansin
na iniilagan nila ang mapatigin sa lugar na kinaroroonan ng dalawang binata, pati na ang mga pasahero ng mga ito. Sa ikinikilos ng mga tao sa baryong yun ay tunay ngang may kababalaghang nangyayari. Pero imbis na matakot sina Bukton at Bugan, ay parang mas nasabik pa silang malaman kung anong misteryo ang bumabalot doon at kung may mas nakakatakot ba sa mga aswang o hindi. Ang mabuti pa pre, tignan natin ang mga kabahayan. Total, sigurado namang walang nakatira dito eh. Isa-isahin natin pasukin, baka sakaling may mapala tayong mga kalakal dito. Mabuti pa nga. Sana naman may mapala tayo sa pagpunta rito. Para naman may magawa tayong paraan para matulungan natin mga kababayan sa ating lugar laban sa kamay ng mga mapanakop na aswang. Ginalugad nila ang mga abandonadong bahay. Isa-isa nilang pinasok ang mga ito, pero tanging mga lumang kagabitan lamang ang kanilang nakikita. Ang medyo nagpapatindig lamang ng kanilang balahibo ay ang bawat napapasok nilang bahay ay may bahid ng dugo ang mga sahig. Marami-rami rin ang bahay na yon dahil pang subdivision ang pormahan ng baryong yun. Walang iya. Aabutin niya na tayo ng Pasko dito pare ah. Daming kabayan dito oh. Pare-pareho lang naman ang mga laman. Pagtiyagaan mo na lang, Bugan. Nandito na rin lang tayo eh. Kaya ituloy na natin. Malay mo, may mapala tayo mamaya. Di sulit ang ating idinayo rito. Ano pa nga ba magagawa ko? Nandito na to eh. Ay, naku. Nakatuon ang kanilang konsentrasyon sa paghahanap ng kakaibang bagay at nagbabakasakaling makahanap sila ng makapangyarihang kagabitan. Subalit hapon na, pero bigo pa rin sila. Pati si Bukton ay nawawalan na rin ng pag-asa. Naiisip pa niyang baka nga hindi totoo ang mga bertud o mutya na ikinuwento ng kanyang lolo at parang gawa-gawa lamang ang mga ito ng malilikot na imahinasyon. Sa kabila ng panlulumo ay narating nila ang isang kubo na kakaiba sa lahat. Gawa yon sa purong dayami. Papadingding o bubong nito ay magkakapareho sa materyales na gamit. Pero kapag pinagmasdang mabuti, ay napakagara ng bahay na yon dahil sa mga nagkikintabang mga kwintas na nakasabit sa harap nito na nagmistulang palamuti ng bahay. Hala! Bukton! Mukhang hindi agimat ang makikita natin dito kung hindi kayamanan. Tignan mo! Mukhang mga ginto mga alahas na nakasabit sa harap ng bahay na yun oh. Tara pare, lapitin natin! Oy, Bugan, teka lang. Huwag kang padalos-dalos at baka may mga patibong dyan. Pero wala nang nagawa pa si Bukton para pigilan ng kaibigan sapagkat kumaripos na ito ng takbo papalapit sa kinaroroonan ng kakaibang kubo. Pagdating ni Buktong doon ay may hawak-hawak ng kwintas si Bugan, pero kung susuring mabuti ay hindi yung tunay na ginto kung hindi peke. Ang malas naman oh. Mga peke naman pala. Kala ko tunay na. Ay naku. Napasabunot sa sariling ulo ang binata, samantalang si Bukton naman ay naagaw ang pansin nito ng isang kakaibang liwanag na nanggagaling sa loob ng kubo. Marahang naglakad ang binata para alamin kung ano at saan nagmumula ang liwanag na yon. Hanggang sa natuntun niya ang isang bagay na binabalutan ng liwanag. Dala ng kuryosidad ay mas lalo pang lumapit si Bukton. Saka pa lamang niya napagtanto na isa yung kwintas na may simbolo ng isang mabangis ng ulo ng tigre na may maratalas ng ngipin. Oh, Bukton! Sa ginawang pagtapik ni Bugan sa balikat ni Bukton, ay nagulat ito ng sobra. Hindi kasi namalayan ng binata na nakasunod na pala ang kanyang kaibigan. Ay! Santissima! Bugan naman oh! Hala! Di ko alam na magugulutin ka pala eh! Kailan ka ba naging ganyan? Saka ano bang pinagmamasdan mo dyan? At parang napakaseryoso mo naman yata masyado. Ha? Sigurado ka pre? Hindi mo ba nakikita yung nakakasilaw na kwintas na yan? Nakakasilaw? Nasaan? Wala naman na. Hayan oh, sa harapan natin. Kinusot-kusot pa ni Bugan ang mga mata, pero wala talaga siyang makitang nakakasilaw na bagay. Tanging ang nakikita lamang niya ay isang ordinaryong kwintas lamang na nakapatong sa lumang altar.
Naguguluhan man, minabuti na lamang ni Bukton na lapitan at kunin ang sinasabi niyang bagay. Nang mapasa kamay niya ay mabilis na inagaw ni Bugan ito sa kanya. Subalit, nabitawan lamang ito ng binata sa lupa. Aray! Ano ba klaseng kwintas yan? Ang init! Sobrang init! Ipinakita pa ni Bugan sa kaibigan ang nalapnos nitong palad. Nagtaka naman si Bukton dahil hindi naman siya napaso kaninang nasa kamay niya ang alahas. Imposible! Nakita mo naman hindi ba na ako naunang dumampot ng kwintas at inagaw mo lang sa kamay ko? Kaya paanong mainit at nakakapaso ito? Walang pag-aanilangang pinulot ni Bukton ng kwintas. Sa kanya ito iniangat. Hindi nga siya napaso kaya ganoon na lang din ang pagtataka ni Bugan. Subalit sa kalagitnaan ng kanilang pag-iisip ay parang alam na ng dalawa kung ano ang bagay na yon. Mukhang agimat ang isang yang priya. Ikaw ang napiling tagapangalaga. Ang swerte mo kung sakali dahil matutupad na matagal mo ng pinapangarap na magkaroon ng kakayahang lumaban sa masasama. Sana nga totoo pero hindi pa tayo sigurado kung agimat nga ito, Bugan. Kaya wag muna tayong magsaya. Tara, maglibot pa ulit tayo rito baka may mahanap pa tayong iba. Panay reklamo ni Bugan dahil sa napaso niyang kamay habang sila ay nagpatuloy sa pagpasok sa mga kabahayan. Malapit nang magtakip silim nang makita nila ang isa pang kakaibang kubo na halos kapareho ng itsura sa kubong pinagkuhaan ni Bukton sa kakaibang kwintas. Lalapit na sana sila doon nang makarinig sila ng tila mga pagaspas ng mga malalaking pakpak na nagdudulot ng ibayong kilabot sa pakiramdam. Ang samyo ng hangin sa paligid ay nagkaroon ng mabigat na presensyang nagpapatayo sa mga balahibo ng dalawang binata. Ano yun? Bakit parang nasa ibang daigdig na tayo, Bukton? Nakakatakot naman. Nakakapanindig balahibo Yung dumadamping ihip ng hangin sa aking balat. Mukhang totoo nga sinasabi sa atin ng mamang tricycle driver. Hindi tayo dapat nagpaabot ng gabi dito. Mukhang nandito ng mga nilalang na tinatawag nilang tik-tik Naloko na ko sakali. Halos parehas lang din naman ang nararamdaman ko sa isang aswang. Paano pa kaya kung makita ko ang mga tik-tik na sinasabi nila? Baka mahimatay na ako dahil sa tindi ng takot ko. Tatagan mo loob mo, pre. Tara, bilis. Magtago tayo sa kubong yun. Kumaripas ng takbo ang dalawa, saka mabilis na pumasok sa kakaibang kubo. Nang makapagtago sila roon, ay tila ba naging komportable ang kanilang pakiramdam at nawala ang parang bula ang kanilang kaba sa dibdib. Si Bugan naman ay may naupo ang isang bagay na tila may dumadaloy na kuryente. Nang tignan niya yon, isang Biblia ang kanyang natagpuan. Ibang klaseng Biblia ito, Bukton Tignan mo parang power bank, may voltahe Hinawakan naman yon ni Bukton, subalit hindi naman siya nakuryente. Bagkus nagbukas ng kusa ang Biblia at sa pahina kung saan nakatago ang isang ding kwintas na may nakaukit na imahe ng isang leon na may mabangis na itsura. Bugan, wala naman akong naramdamang kuryente Pero teka, baka naman agimat din ang kwintas na yan. At dahil ikaw ang nakaramdam na kuryente, maaaring ikaw ang napili nito na maging bagong tagapangalaga. Napaisip din si Bugan sa narinig mula sa kaibigan. Maaaring tama si Bukton, pero maaari ding hindi. Biglang nabaling ang kanilang atensyon sa mas lalong lumalakas na tunog ng tila mga nagbabanggaang mga pangil na sinasabayan ng matitinis na boses at pagaspas ng mga pakpak. Gumawa ng maliit na butas sa dingding ng kubo ang magkaibigan para sumilip sa labas. Doon nila nakita ang mga nilalang na mabalasik din ang mga itsura at may nagahaba ang mga dila at pangil. Sa ere ay may mga babaeng putol ang mga katawan at may mahahabang pakpak na siyang ginagamit ng mga ito para makalipad. Manananggal? Oo, tama. Ayon kay Lolo, ang mga babaeng putol ang katawan na may mahabang pakpak para makalipad sa ere ay tinatawag na mga manananggal. Siguro sila na yung sinasabi ng mamang driver na kinakatakutan nila kapag sumasapit na ang gabi.
ang may mga mahabang dila ng mga yan ay baka sila na ang mga tiktik. Kaya ba nating lahat ng yan o magtatago na lang tayo rito? Ikaw, baka gusto mong subukan yung agimat mo. Kung agimat nga yan at kung may bisa. Ano ako, bali? Kung walang bisa, di ginawa kong hapunan ng mga yan. Ikaw, baka gusto mong... Uy! Bukton! Walang ya! Biglang nawala! Nang muling sumilip si Bugan sa ginawa niyang butas, ay doon pa lamang niya nakita ang kaibigan na buong tapang na lumabas ng kubo. Nalintikan na! Ang tapang mo talagang lintik ka! Wala nang pagpipilian pa ang binata kung hindi ang sundan si Bukton. Hindi kasi niya maatim na pabayaan ang taong itinuring na siyang kapatid. Si Bukton kasi ang kauna-unahang taong nagtrato sa kanya ng tama. Pinakitaan kasi siya nito ng tunay na pagmamahal ng isang kapatid at pagmamalasakit. Oh, bakit sumunod ka? Akala ko ba ayaw mo? Alangan namang pabayaan kita. Kung mapahamak ka, di sabay na rin tayo. Total, hindi rin maatim ng konsensya ko na hindi ka iligtas Ego ba? Aba! Wala tayo sa tamang oras para mag-asaran, Bukton. Tignan mo sila, mukhang handa na silang sumugod sa atin. Mataman na binalingan ng tingin ni Bukton ang mga tiktik at manananggal. Matalas ang pagkakatitig ng mga ito sa kanila. Sa pagkampay ng pakpak ng isa sa mga babaeng putol ng katawan, ay siya namang pagsugod nito. Ipikit mo mga mata mo, Bugan, saka gumawa ng konsentrasyon habang iniipit mo sa magkabilang palad mo ang iyong agimat. Subukan natin kausapin sa ating isipan ng mga ito at kung may bisa nga, ay tiyak na pakikinggan nila tayo bilang mga bagong tagapangalaga. Bilisan mo! Wala na tayong oras! Sige! Sinamahan na rin nila ng taimtim na pagdadasal sa Diyos para humingi ng pasbas at proteksyon. Subalit makalipas ang ilang segundong dumaan, ay naramdaman lamang nila ang matatalas na kuko na bumaon at kumalmot sa kanilang mga braso. Maski masakit, ay pinilit pa rin nilang kumalma at ipagpatuloy ang konsentrasyong ginagawa. Sa sumunod na pangyayari, ay tila ba mas lumala ang ginagawa ng mga tiktik at manananggal sa kanila. Bandang hita naman nila ang sumunod na sinugatan ng may kalaliman, kaya napilitan silang mapaluhod sa lupa. Hindi na naiwasan pa ni Bukton ang imulat ang mga mata nang sumigaw ang kanyang kaibigan na halatang nahihirapan na. Pagkakita ay ganoon na lamang ang sindak na nararamdaman ng binata dahil isang manananggal ang nakasakmal sa leeg ni Bugan. Bukton! Kung ito na huling sandali ko'y paalam sa iyo, kaibigan! Unti-unti na kasing nanlalabo ang paningin ni Bugan na anumang oras ay pwede na siyang malagutan ng hininga. Bugan! Huwag kang susuko! Kaya mo yan! Napahiyaw ng malakas si Bukton dahil sa naramdamang kirot sa kanyang tiyan. Pagtingin niya ay may isang mahabang dila ng tiktik ang nakasaksak sa kanyang pusod na abalang hinihigop ang kanyang dugo. Hinalukay din ito ang kanyang mga lamang loob. Diyos ko, wala naman po kaming hinagad na iba kung hindi makatulong sa aming mga kababayan laban sa alagad ng mga kadiliman. Kung ito ang kapalarang gusto mong mangyari sa amin, ay malugod naming tatanggaping magkaibigan ang iyong maging desisyon. Salamat po, Panginoon, dahil maski papaano ay nagamit namin sa maganda at mabuting paraan ang ipinahiram mo sa aming buhay. Amen. Pagkatapos magdasal ng taimtim, ay napasapo pa ang binata sa kanyang sugat sa tiyan bago muling kinausap ang inaakala niyang anting-anting na nakasabit sa kanyang leeg. Hanggang sa dumating na ang sandali na nabuwal na sa lupa si Bukton na hindi na humihinga. Si Bugan naman ay nangihina na rin. Nang bitawan ng manananggal ang kanyang leeg, ay napahawak pa ito bago niya hinaplos ang inakala din niyang medalyon bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata. Nagdiwang naman ang mga manananggal at tiktik sa may bago na naman silang pagkain sapagkat matagal na panahon na rin kasi ang lumipas nang huli silang makatikim ng sariwang karne at dugo ng mga tao. Subalit ang paglalaway ng mga manananggal at tiktik
ay biglang naudlot sapagkat unti-unting binalot ng liwanag ang makanakahandusay at duguang mga katawan ni Bukton at Bugan. Nakakasilaw ang napakatingkad na liwanag na yon na nagawa pang ilutang sa ere ang dalawa. Nasa pagkakahiga pa rin ang kanilang mga postura. Sa pagsambulat ng liwanag sa buong paligid ay siya namang pagkasilaw ng mga alagad ng dilim, kaya ang lahat ay napayuko sa lupa. Nang muli silang mag-angat na mga ulo, ay ganoon na lamang ang kanilang pagkagimbal nang muling nakatindig sa kanilang harapan ang dalawang binatang magkaibigan. Naghilom na rin ang sugat ng mga ito sa mga katawan. Nagkaroon din ng simbolo ng mukha ng leon at tigre sa kanang braso na mga ito. Pare! Ang gaan ng pakiramdam ko ah! Akala ko talaga kanina katapusan na natin. Ako nga rin eh. Pero bago ko sana tuluyang lisanin ng aking katawang lupa, bigla na lamang nagpakita sa akin ang imahe ng isang tigre. Sa kanya ako kinausap. Dugo ko lang pala ang muling bubuhayin sa natutulog nitong kapangyarihan bilang mutya ng inkantadong tigre. Parehas pala tayo, Bukton. Nagpakita rin sa akin kaluluwa ang imahe ng isang leon na nagsasalita. Pagkatapos namin mag-usap ay naging usok ito, saka pumasok ito sa aking kaibuturan. Kung ganon, ay pareho tayong handang lumaban. Ano pang hinihintay natin? Umpisan na ang paglupig sa mga kampon ng kadiliman na nasa ating harapan. Magandang ideya! Tara! Humanda kayo mga tiktik at manananggal! Kami naman! Nagmistulang mababangis na hayop ang magkaibigan. Palundag nilang inaatake ang mga kalaban, sa kanila sinasakmal ang mga ito sa lieg na may halong pagwasiwas. Hindi naman humaba ang kanilang mga kuko, pero parang sa leon at tigre naman katatalas ang mga yon. Nagagawa din kasi nilang umakyat sa mga punong kahoy na walang kahirap-hirap para sundan at lapain ang mga manananggal na nagsisidapo sa malalaking sanga. Nagmistulang mga maihinang ibon ang mga manananggal sa magkaibigan at ang mga tiktik naman ay parang mga ordinaryong aso lamang na sinasakmal sila sa leeg. Ganito ang nararapat sa masasamang nilalang na katulad nyo, ang paslangin ng karumal-dumal. Wala kaming ititira sa inyo, mga hangal. Para naman matahimik na ang lugar ng Kalumpit Bulacan. Magiging kwento na lamang kayong mga salot. Gustuhin mang tumakas ng iba, pero hindi nila magawa dahil mabilis lamang silang nagsusunggaban mula sa likod ni Bukton at Bugan. Niluray-luray sila sa kalunos-lunos na pamamaraan ng pagpaslang. Ang kaninang naghahari-hari ang mga tiktik at manananggal ay nagmistulang mga ordinaryong nilalang dahil sa maagimat na muling nangabuhay sa katauhan ng dalawang binata. Sa ilang minuto lamang na lumipas ay tumigil na ang madugong labanan na sina Bukton at Bugan na lamang ang natitirang buhay. Ayos! Ang galing natin, tol! Napatulon pa ng malakas si Bugan dahil sa matinding kaligayahan. Bugan, tignan mo to! Nakaturo ang daliri ni Bukton sa ere at nang sundan ni Bugan ng kanyang mga mata ay nakita niya ang dalawang lalaking may katandaan na pero magkahawig. Halos parehas din sila ng lumang kasuotan ng isang babaylan. Mukhang sila ang dating tagapangalaga ng mga tangan nating agimata. At dahil napasa atin na ito, ay malaya na din silang makakaakyat sa langit. Tama ka siguro sa sinabi mo, Bukton. Panatag ng kalooban nila dahil sa atin napunta ang kanilang pinakiingatang mga agimat. Kaya matiwasay at magaan na ang loob nilang lilisanin ang mundong ibabaw. Nang maglaho sa alapaap ang kaluluwa ng dalawang matandang babaylan, ay saka pa lamang nagpasya ang magkaibigan na bumalik na sa kanilang lugar. Subalit dahil 10 oras pa lamang ng gabi at wala pang nadadaang sasakyan, ay nagpasya muna silang mamili ng matutulugang bahay para magpahinga. Kinabukasan ay maaga silang nagising dahil sa mga ingay ng sasakyan. Paglabas nila ay walang halos gustong tumigil at magsakay sa kanila dahil sa kanilang mga damit at luray-luray. Mabuti na lamang at ang mamang driver ng tricycle na kanilang sinakyan kahapon ay swerte namang napadaan. Nang makita niya ang mga kwintas na suot ng magkaibigan
na matagal nang napapabalitang may bertud ang mga yon. Subalit walang naglakas loob na sumubok na kumuha dahil sa may kaakibat itong peligro at malugod niyang pinasakay ang mga ito. At habang nasa biyahe ay hindi na iwasan ng driver ang magkwento. Kahapon ay halos hindi ito magsalita, pero sa mga oras na yon ay naging madaldal na. Natawa na lamang sina Bukton at Bugan dahil sa inasta ng lalaki. Pagkabalik sa kanilang lugar ay ganoon na lamang ang kanilang pagtataka dahil wala man lamang silang nadatnang katao-tao. Tanging ang mga pulis lamang ang nakita nila sa isang bahay na may nakalagay na caution tape. Kaagad naman silang napansin na Sargento Delmas kaya lumapit ito sa kanila. "Saan ba kayo nanggaling na dalawa? Akala ko'y kasama na kayo sa mga nabiktima ng mga aswang." Sargento, lumusob ang mga aswang kagabi?" "Oo, Bukton, at marami ang nadisgrasya. Kitang-kita ng aming mga mata ang pagsalakay nila. Nakipag-coordinate na kami sa ibang kapulisan, pero pinagtawanan lang nila kami." Hindi na kailangan, Sargento. Kami nang bahala ni Bukton. Ha? Kayong bahala? Hindi ba mas duwag pa kayo sa pinakaduwag? Nagpalinga-linga muna sa paligid ng magkaibigan. Sa kanila ipinagtapat sa pulis ang kanilang tagumpay na ginawa. "Naniniwala ako sa inyong dalawa, pero gusto pa rin sana naming tumulong sa laban. Kaso, hindi tumatalab ang aming mga baril sa mga aswang na yun eh. Kung mapilit po kayong tumulong, kami na po ang bahala ni Bugan sa inyong mga armas, Sargento." "Gaya ng sabi niyo, sir, na may mga tauhan kay mga pulis na sumunod sa mga aswang. Kaya nalaman niyo kung saan sila nagkukuta. Pero ang iba hindi na nakabalik. Nararapat lamang na basbasan namin ang inyong mga armas para magkaroon ng bisa na pamuksa ng mga aswang." Hindi na nagdalawang isip si Sargento at nilikom kaagad niya ang mga mahabang armas ng kanyang kapulisan. Nagtaka man pero nagpaubaya na lamang ang mga pulis sa kanilang leader. Nang matapos ay kaagad ding isinoli ng Sargento ang mga baril ng kanyang mga tauhan. "Ngayon po, Sargento, kausapin mo ng mga kapulisan mo at lulusob tayo pagsapit ng gabi. Tatapusin na natin ang kasamaan ng mga aswang na yan." Sargento, hindi na po natin dapat hayaan na magtagal sila rito sa mundong ibabaw. Baka makapambiktima pa sila ng mga inosente at walang kalabang-labang mga residente. Pagsapit ng gabi ay isinagawa na nga nila ang paglusob. Wala nang paligoy-ligoy na pinuntahan nila ang paanan ng bundok na nasa kanilang lugar. Mahaba ang kanilang lalakbayin na maski may sasakyan sila ay aabutin ng halos 2 oras dahil sa mabatong daan at lubak-lubak. Hindi naman maalis kina Bukton at Bugan na habang palapit sila sa paanan ng bundok ay mas lalong bumibigat ang puwersa ng kadiliman. "Ihanda niyo ang mga sarili niyo. May mga iba pa kasi sa mga aswang na may matinding lakas sa taglay. Kaya mag-iingat po kayo mga sir. Hindi basta ordinaryo ang kanilang presensya. Kaya hanggat maaari, pangunahan mo po mga tauhan mo, Sargento Delmas, sa kanilang gagawing diskarte." "Sige, walang problema. Makakaasa kayo na maski ibuwis namin ang aming mga buhay ay gagawin namin para lamang sa kapakanan ng mga mamamayan. Yan ang sinumpaan namin tungkulin, ang maglingkod sa bayan." "Hanga ako sa inyong prinsipyo, Sargento. Pero sisikapin naming walang mamamatay sa ating lahat." Pagdating nila sa pinamumugaran ng mga aswang ay kaagad silang bumaba ng sasakyan. Agad nilang niratrat ang mga nakapansin sa kanila at lumusob ng mga aswang. Abot tenga naman ang ngiti ng mga kapulisan dahil sa pagkakataong yon, tumatalab ang kanilang mga baril sa mga alagad ng kasamaan. Pero mas humanga sila kina Bugan at Bukton na halos hindi masabayan ng kanilang mga mata ang mabilis na ikinikilos ng mga ito. "Mamamatay kayo mga salot na aswang! Wala kaming ititira sa inyo maski isa! Mga kasama, walang aatras! Bistayin ng balang katawan ng mga aswang na yan! Lipunin sila!" Walang nagawang laban ang mga aswang dahil karamihan sa kanila ay nabigla sa paglusob na yon. Hindi na paghandaan ang naganap na laban, kaya naman walang kahirap-hirap silang nalipol ng mga alagad ng kabutihan.
Ngayon, matatahimik na ang ating lugar, Sargento Delmas. Salamat sa iyo, 10 ng iyong mga tauhan dahil sa inyong pagtulong. Inuulit ko, ito ang sinumpaan naming tungkulin. Kaya wala kayong dapat na ikahingi ng pagsasalamat. Kaligayahan namin ang tumulong sa mga nangangailangan at ipagtanggol sila sa badya ng kasamaan. Ang hiling sana namin ni Bukton, sir, manatiling lihim ang aming kakayahan bilang mga bagong tagapangalaga ng mga anting-anting. Makakaasa kayo mga bata. Sana lang din ay gamitin nyo pa rin ang mga kakayahan ninyo sa kabutihan para tumulong sa inyong kapwa. Maski ang labanang ito ay aming ililihim. Tutal, hindi naman kami paniniwalaan ng aming mga kabaro. Ang mga nasawi naming mga kasama ay ako nang bahalang gumawa ng paraan. Salamat naman kung ganoon, Sargento Delmas. Alam naman naming likas na sa inyong pagiging mabait at matulungin sa inyong kapwa at napatunayan na namin yun ni Bugan. Tama si Bukton, Sargento. Kung hindi dahil sa perang ibinigay mo, ay wala sana kaming gagamiting pamasahe para magpunta sa lugar kung saan namin nakuha ang aming mga anting-anting. Walang dapat na tanghaling bayani dito kung hindi kayo, Sarge. Saludo kami sa iyo. Abat, nang bola pa ang dalawang ito ah. Oo na, nauto nyo na ako. Napuno ng tawanan ang lugar. Masaya silang sumakay sa sasakyan, saka nila iniwan ang lugar. Magmula noon ay wala ng aswang ang gumambala pa. At sina Bukton at Bugan naman ay naging mga magagaling na manggagamot hanggang sa kanilang pagtanda. Wakas.